na, Opo, nakakain na. nakapasyal na, Ah, kapag ano na, family time. Okay, so yung iba hahabol na lang at nandito sila, Brother Junito, Brother Matthew, Brother Junmar, nandito sa bahay, Micah, si Joshua, so si Andrea, nasa biyahe, pauwi pa lang sila ah, galing ng event, okay, sa company. Okay, so uh, we will begin in prayer. Mag-start na tayo para hindi na masyadong kakainin yung oras ninyo. No? We will start. Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin to be able to be with your uh, children, Panginoon, to study and to be able to learn what's in your words, Panginoon Diyos, and we pray that you give us the wisdom, Lord, na kailangan po namin today. In Jesus Christ's name, amen. Okay, so as I said, mga Batinos, pinag-aaralan is the uh, subjects kung saan very controversial ito. Ano bang the state of the dead and the living. I mean, the state of the dead, both believers saka unbelievers. Ano ba yung paniniwala natin na nakasanayan at ano ba yung paniniwala, ano ba ang katotohanan na nasa Biblia. Okay? Kasi halos lahat naman tayo, no, ang paniniwala natin galing sa religion. Pagka ipinasa na lang sa atin yung mga ninuno natin, na ipasa sa atin, kumbaga handed down na yung information. Na wala na tayong time na aral kasi nga ipinasa na lang ng ipinasa sa atin. Ganun yung mga bagay-bagay na talagang uh, pinaniwalaan na lang natin. Okay? Then mamaya rally natin konti, bigyan natin ng konting slide na padaanan natin yung Luke 16. Tsaka yung who will go into the everlasting punishment, will be cast into the lake of fire. Kasi question ng karamihan yan ngayon eh. Kasi uh, ang thinking talaga ng karamihan is that when a person dies, when an unbeliever dies, ang mangyayari is pupunta muna siya sa hell, masusunog muna yung kaluluwa niya sa hell. Yun ang common belief ha. And then pagdating ng Great White Throne Judgment, sabi nila, pagdating ng Great White Throne Judgment, ikakas siya sa Lake of Fire. So double jeopardy. Sinunog na sa impyerno, nasunog pa sa Lake of Fire. Tingnan natin ang scripture kasi ang ating final authority naman ay ang Bible. So we are trying to debunk, we are trying to we are trying uh, to uh, transition from traditional belief into biblical belief. Okay? So, a little ano lang muna, a little history muna tayo. Hindi naman ito mahaba, but I would just like to share with you mga kapatid yung development ng belief ng tungkol sa kaluluwa, ng tungkol sa paniniwala na ang kaluluwa ay hindi namamatay at magde-depart sa body after death. Ito muna yung ating pagdadaan muna natin sa ito. Para lang meron tayong point of view. Okay. Nakikita niyo ba yung aking ano? Okay. All right. So, a glimpse no ng history ng survival of the soul. Saan ba galing itong paniniwala natin na ang the general belief is that when a person dies, ang kanyang soul ay magde-depart sa body. Tama? Yan ang general belief. Pag namatay ang tao, ang body niya maiiwan doon sa libingan pero yung soul niya at death, the moment, I mean, yung the time na, for example, na-aksidente. Pag na-aksidente siya, on the spot, patay siya, ang paniniwala ng iba dyan, automatically yung soul nag-depart. Tingnan natin mabuti yan
sa konting history, and then mamaya we will go to the scripture. So ito yung ating points of discussion, mga kapatid, na ating pag-aralan is that yung lie ng serpent, which is, ye shall not surely die. Di ba? Sabi ng Panginoon, puntahan muna natin ang Genesis chapter 2. Genesis chapter 2, di ba? Ang sabi ng Bible kay Adam, the day that ye eat thereof, ye shall surely die. Mamamatay. Pero anong sabi ng serpent kay Adam? Okay. Anong sabi ng serpent kay Adam sa Genesis 3, verse number 4? And the serpent said unto the woman, I mean, it's not Adam, it's a woman. And the serpent said unto the woman, ye shall not surely die. So, pero ang sabi ng Panginoon, ye shall surely die. Sabi niya kay Adam, mamamatay kayo. Pero ang lie ng serpent is that ye shall not surely die. Okay? And then, pag-aralan natin yung development sa history, yung rejection ng mga reformers tungkol sa purgatory, kung paano na-develop itong belief na ito ng hindi mamamatay ang tao, hindi siya magkakaroon ng kamatayan, hindi mamamatay ang kaluluwa. So meron siyang development. And then ito yung spiritualism and revival of interest in the soul, studies of a near-death experience. We will discuss that shortly. Okay? So makita natin, mga kapatid, in the history of Christianity, death has been defined generally as the separation of the immortal soul from the mortal body. Ito yung general belief. Itong paniniwala na ito in the survival of the soul at the death of the body has been expressed in the various ways and given rise to such corollary doctrines as prayer for the dead, indulgences, purgatory, intercession of the saints, the eternal torment of hell. Okay? Since the time of Augustine, noong AD 354 to 430, ang mga Kristiyano have been taught that between death and resurrection, ito yung paniniwala, between death and resurrection, a period known as the intermediate state. No? The souls of the dead either enjoy the beatitude of paradise or suffer the affliction of purgatory or hell. Dahil sa doctrine ng intermediate state. Okay? Magugulat kayo, mga kapatid, kung saan galing yan mamaya, paano siya na-develop. Okay? So, the disembodied condition of the soul is supposed to continue until the resurrection of the body, which will bring completion to the salvation of the saints and to the damnation of the wicked. So ito yung common belief na pag namatay ang tao, yes, namatay siya, pag save siya, yung kung save siya, ito yung paniniwala niya, kung save siya, doon muna siya, magstay muna siya sa grave until magkaroon ng resurrection, saka pa lang siya aakyat sa langit. So kung tutuusin, no, confusing nga yung turo sa atin ng Baptist noon nung nasa Baptist tayo. Kasi pag namatay, mag-depart yung kaluluwa sa body, pupunta ng langit. Pagdating ng rapture, babalik sa body. Kasi nga dahil sa intermediate state na doctrine ng karamihan. Okay? Now, during the Middle Ages, the fear of death and speculations, kasi nagkaroon ito ng dilemma, nagkaroon ng parang pandemya sa kanila, na ano ba talagang mangyayari ano ba talagang mangyayari sa atin pag namatay tayo. So nagkaroon ito ng parang parang phenomenon na ito sa kanila . Baga naging cause na ng katakot sa kanila. Itong belief in the survival of the soul contributed to the development of the doctrine of purgatory. So dahil sa belief na yon, sa intermediate state na yon, na-develop yung doctrine of purgatory. A place where the souls of the dead are purified by suffering the temporal punishment of their sins before ascending to the paradise. So this widely believed doctrine burdened the living with emotional and financial stress. Kasi nga, dati, nung lumabas itong doktrina na ito,
ang mayaman lang ang pwedeng makapunta ng paradise. Kasi sila lang ang pwedeng makapag-indulgence. Sila lang ang pwedeng magkaroon ng, sila lang ang pwedeng mapunta doon sa sinasabi nilang from purgatory to the paradise. Kaya nagkaroon sila na, at that time, nagkaroon sila na tinatawag na financial stress. Kasi nga, pag mahirap ka, hindi ka maka-access doon hindi ka mapunta ng langit, doon ka lang muna sa purgatory. Kaya tinatawag nilang spiritual mortgage. Okay? Spiritual mortgage. Okay? So, as the development po, nagkaroon ng doktrina ng purgatory. So, siyempre, dahil may mga reformers, mga Protestants, that they go against this doctrine, na-develop po yung reactions nila during the medieval superstitious belief, ay yung belief na ito, nagkaroon sila ng pagkontra. Kinontra nila ito, the reformers rejected as unbiblical, unreasonable the practice of buying and selling indulgences to reduce the stay of the souls of departed relatives in purgatory. But the problem is, ang problema, although hindi sila naniniwala sa purgatory, ang problema, dala-dala pa rin nila ang doktrina ng ang kaluluwa ay hindi namamatay. Okay? Na ang tao pag namatay, conscious pa rin ang kanyang kaluluwa, pero yung body patay na, yung kanyang kaluluwa ay conscious. Ito yung common belief niyan. Okay? So, however, they continued to believe in the conscious existence of souls, either in paradise or hell, during the intermediate state. So, ito yung common belief, na ang kaluluwa ay conscious yan kapag namatay siya. Pag siya ay ligtas, common belief yan noon, siya ay nasa langit. Pag siya ay hindi ligtas, nandun siya sa impyerno, and they are both conscious. So, yun yung paniniwala ng karamihan. And then, nag-develop yung doctrine na yun. Then si Calvin, John Calvin, nag-express din siya ng kanyang paniniwala. Mas eager si John Calvin, kaysa kay Luther. Si Luther medyo hati siya, pero ang belief pa rin nilang dalawa ay immortal ang soul. Okay. Now, ito yung nakakagulat. As nagkaroon ng development, itong mga Anabaptist, the first Baptist, ito talaga yung una. Sila ang unang nagturo. Okay? Sila ang unang nagturo na ang kaluluwa, pagkatapos mamatay ng tao, ay magkaroon muna ito ng pagtulog. Actually, Baptist ang unang nagturo niyan. Hindi sila Soriano, hindi sila Anabaptist. Pag sinabing Anabaptist, those are the first Baptist. Kaya nga, yung mga Baptist ngayon, inaatake tayo eh. Binabanatan tayo, Brad, ng mga pinanggalingan natin Baptist dahil daw sa naniniwala na tayo sa soul sleep. Pero hindi nila inaral na yung una talagang nagturo ng soul sleep ay ang mga Anabaptist. Kasi hindi nga sila agree doon sa purgatory, gumawa naman sila ng sarili nilang mga doktrina. Okay, magpahinga muna ang kaluluwa in between death and resurrection. Okay? So, saka palang aakyat sa langit ang kaluluwa kapag pagdating na ng Panginoon. So, hindi mo na mag-enjoy sa langit yung kaluluwa ng tao. Actually, yun ang belief na nakagis na natin, di ba, Brother Jolito? Yun nakagis na natin sa mga belief noon eh. Si Rackman, si Clarence Larkin. Si Rackman, yun ang paniniwala eh. Ayaw nilang aminin yung soul sleep, pero yun ang kanilang paniniwala. Tinatawag nilang, magstay muna saglit dito. Aantayin mo na yung resurrection, saka palang aakyat ang kaluluwa ng ligtas. Yan ang paniniwala. Bata pa lang ako, yun na yung tinuro sa akin eh. So, without us knowing, without us studying, na itong mga doktrinang ito ay pinanggalingan po ng mga ninuno natin na hindi talaga sila nag-aral ng salita ng Diyos. Okay? So, ang paniniwala itong mga Anabaptist, kasi si John Calvin galing din siya sa Baptist, okay? Calvin argues that during the intermediate state, the souls of the believers
enjoy the bliss of heaven, those of the unbelievers suffer the torments of hell. At the resurrection, the body is reunited with the soul, thus intensifying the pleasure of paradise or the pain of hell. Since that time, this doctrine of the intermediate state has been accepted by most Protestant churches. So dito na tayo, dito natin kinuha. Dito galing yung paniniwala natin noon. Na pag namatay ka, magpahinga ka muna saglit, pagdating ng resurrection, tsaka ka palang aakyat sa langit. Dahil sa doktrina ng rapture. Sa rapture ka palang aakyat. Pero hindi pa sa langit yon. Sa clouds ka pa muna. Di ba? Sa clouds muna pupunta. Hindi mo na direkta ng langit. Kasi bababa daw muna si Jesus Christ sa clouds, saka tayo pupunta ng clouds sa lubong. Kaya ang confusion ko noon, namatay tayo ngayon, may eternal life na tayo, tapos pupunta tayo ng langit, tapos mag-aantay tayo ng rapture. Pagdating ng rapture, saka pa lang tayo akit sa clouds. Parang ang gulo ata. Parang bumaba sa galing langit, bumaba sa clouds, saka siya bumaba sa body. Tama ba? Tama ba yung understanding ko noon sa belief na yun? So, since that time, this doctrine of the intermediate state has been accepted ng karamihan, Methodists, Lutherans, Baptists, and then naging part na ito ng kanilang paniniwala. Huwag muna kayong antukin, no? Kasi ano to konting, para lang may idea tayo na saan pala galing itong ating paniniwala. Tapos ibabangga natin kung magtutugma ba itong paniniwala na ito sa Scripture, sa Bible. Okay? The Westminster Confession, sa England po yan, in 1646, regarded as the definitive statement of Presbyterian beliefs in the English-speaking world, says, the body of men after death return to dust, tama nga naman, and see corruption, but their souls, which neither die nor sleep, having an immortal subsistence, immediately return to God who gave them. Soul? Ang soul ang mag-return sa Diyos. So imagine mga kapatid at that time kung gaano katindi ang confusion. Ibig sabihin, ang naipasa sa atin ay confusion rather than the truth. Diba? The souls of the righteous being made perfect in holiness are received unto the highest heavens, where they behold the face of God in light and glory, waiting for the full redemption of their bodies. Aba, mag-wait pa ng full redemption of their bodies. And the souls of the wicked are cast into hell, where they remain, ano daw ang i-cast? Yung souls. Where they remain in torment and utter darkness, reserved to the judgment of the great day. The confession continues declaring as unbiblical in belief in purgatory. Para lang kontrahin ang purgatory. Para lang kontrahin ang purgatory. Gumawa sila ng doktrina. Yun nga lang, sarili din nilang paniniwala. Paano niyo mamatid, no? And then, dumating po yung time by the name David Hume. Si David Hume, mga kapatid, nireject niya itong belief na ito. Although he's by rejecting as unbiblical the popular superstitions regarding the sufferings of souls in purgatory, the reformers paved the way for re-examination of human nature by the rationalistic philosophers of enlightenment. So this was the time na enlightenment na ito, during the time po ng enlightenment noong 1700s. Itong si David Hume, mga kapatid, an English philosopher, an historian, he questioned the immortality of the soul because he believed that all knowledge comes from the sensory perceptions of the body. Since the death of the body marks the end of all sensory perception, it is impossible for the soul to have conscious existence after death of the body. So medyo kinontra niya konti. Binangga niya yung paniniwala ng galing doon sa paniniwala ni Plato, paniniwala ni Socrates na immortal ang soul,
hanggang sa kahit papaano si David Hume kinontra at binangga niya ito. Philosopher siya at historian siya. Okay? Yun nga lang, the decline in the belief in an afterlife reached its climax by the mid-18th century. Ito mga atheism, skepticism, rationalism spread doon sa France, sa England, sa Europe and America. Until the time na nagkaroon po, nag-publish po si John Calvin ng Origin of Species. Ang paniniwala naman ni John Calvin, okay, sa immortality of the soul, naniniwala siya, nag-agree siya sa lahat, pero kailangan merong tinatawag na scientific evidence, kahit papaano, about the human life. So, ang problema, kontra din yung paniniwala ni John Calvin, hindi si John Calvin, si Charles Darwin rather, okay, pinatutunayan niya na ang soul ay immortal by the scientific evidence. So, medyo na-develop na konti. After reading the doctrine of Charles Darwin, of the books ni Charles Darwin, may dumating po na panibagong mga grupo na inadapt yung view ni Charles Darwin. At they turn it into psych. Kasi scientific ang view ni Charles Darwin, they turn it into psych. Ano ibig sabihin ng psych? Nagkaroon ng spiritualism at revival of interest of the soul. So ngayon, na-develop at nagkaroon na ito ng communication of the dead. So pwede na palang kausapin ang mga kaluluwa na nag-depart sa body. Pwede nang kausapin yung mga kaluluwa na nag-depart sa body. Okay? So in the late 1960s, the late Episcopal Bishop James A. Pike gave new and widespread attention to the idea of communicating with the spirits of the dead by communicating on a regular basis with his deceased son. Okay? So, in the 1960s, no? Okay? Alright. Medyo mahaba na ito mga kapatid, pero gumawa sila ng mga libro hanggang sa na-develop po yung mga libro na yon. At ang resulta ng kanilang studies, belief in the reality of such communications is the lifeblood of the spiritualist churches, and mourners who consult mediums are often expressed by the convincing of descriptions of departed loved ones which the mediums give. So, nagkaroon sila ng mga books, na-develop ang mga books, hanggang sa ginawa na itong belief, ang mga libro na ito, na kanilang mga sinulat, na pwede palang kausapin ang kaluluwa ng tao. Lalo na yung mahal mo sa buhay. Sino sa inyo pupunta ng sementeryo at kinakausap yung mga mahal natin sa buhay na wala na? Kinakausap natin, kamusta ka dyan, papay? Kasi patay na yung tatay ko. Kamusta ka dyan, pa? Kamusta ka dyan, lo? Kamusta ka dyan, la? Kasi patay na sila. Pag pumupunta ako ng sementeryo noon, during sa kanilang birthday, pinupuntahan ko sila, kinakausap ko yung kanilang puntod. Saan natin nakuha yung idea na yan? Galing po yan sa mga spiritualism na revive, nag-stop na sana saglit, marami na sana naniwala kay David Hume, yun nga lang, mas grabe yung information. Na-revive yung immortality of soul doctrine, sinamahan ng scientific view ni Charles Darwin, at lalong na-develop because of the spiritualism. Lalong na-intensify. Kasi nga, pwede mo na palang kausapin. Di ba dati? Di ba ang paniniwala noon? Nandyan lang yung intermediate state. Nagpahinga lang sila. Siyempre, ang mga tao, dahil gusto nila makausap yung mga patay, yung mga kamag-anak, nagkaroon ng development ng study. Ngayon, pwede palang makausap. Pwede palang makausap yung kaluluwa ng namatay. Kasi nag-depart lang naman siya sa body at saka nandyan lang naman siya. Pwede natin kausapin. See? Alright. So another significant development of our time which has contributed to promote belief in the survival of the soul
is the study of the near-death experience. So after the spiritualism, na-develop po yung near-death experience. Dahil sa study po ng mga tao, nagkaroon sila ng report na may namatay pero bumalik. I don't know kung ano explanation nito ni Brother Junmar. Kasi si Brother Junmar may experience dyan na namatay. I mean, declared na namatay pero biglang nabuhay saglit. So, ano ba yung view niya? Ano ba yun ulit, Brother Junmar? Kalimutan ko na yung Kuan kwento mo na yun. sa ano yon sa past kuan ang tigulang namatay ang family pero gidala nila diretso sa hospital ba without wala nila giagi og kanang hospital bitaw gidiretso nila sa punerarya. Pag-abot sa punerarya syempre is okay pahigdaon na dito sa Ay, kuan. Tagalog mo bro, hindi mo intindihan. Pahigain na yan sa pahigain na yan sa embalming table ay malamig yon. So ang embalmer during that time babae, pero nung time na paliguan niya na yung matanda at saka magsisimula ng hihiwain, sabi ng matanda, di buhay pa. ang declaration nila diyan sigurado yung bumalik ang kaluluwa. Kasi nung unang panahon, parang 'yon ang ano nila yung nila kasi Katoliko 'yun, sa likod lang 'yun ng sa likod lang mismo ng So kasi nung unang panahon kasi hindi uso yung mga embalmer. During the ancient time, hindi uso yung mga embalmer. Pag once na dineclare na ng pamilya na patay na yun. Katulad si Lazarus, di ba? Si Lazarus, dineclare ni Mary at Martha na patay na. Pero sabi ni Jesus Christ, hindi. Tinan mo, babiyahe ako, sabi ni Jesus Christ. Pakita ko sa inyo, hindi yan namatay. Natutulog lang yan. Kasi dineclare lang nila Martha at ni Mary, patay na. Sabi niya, kung hindi ka lang sana na-delay, Panginoon, hindi sana sa patay si Lazarus. Sabi niya, hindi patay yan. Natutulog lang yan. Kasi, noong unang panahon, hindi naman uso ang mga embalmer. Pag once na illness, sickness, pag once na declare, kaya na-develop later on, eventually, itong lalo ng doktrina ng near-death experience, I'm sure makarelate kayo dito, nung bata ako, may nagturo sa akin, mga kamag-anak ko pa yun, na ang kaluluwa, pag once na nag-depart sa body, okay, mag-chill pa daw yung patay, mag-chill pa daw ng ganyan, kasi ayaw daw niyang mag-depart sa body, ang kaluluwa. Tapos, ilang hours daw, may kwento na gano'n nag-depart daw yung kaluluwa sa body, after nag-depart sa body, ang kaluluwa daw ay namasyal sa paradise. Namasyal daw at may nakita daw siya doong city na punong-puno ng ginto. Book of Revelation nata yung kanyang binasa. So, isang syudad daw na malaki. Kasi yan yung tinuturo ng Babylon na isang city ang langit, nandung kinikwento yan sa Revelation. Pero dahil hindi pa daw niya panahon, dahil hindi pa daw niya panahon, yung kaluluwa niya bumalik doon sa kanyang katawan. So noong 1800s, nauso itong near-death experience. Kaya merong tinatawag na mummified. Nag-mummified sila kasi umaasa sila na ang kaluluwa ay babalik at mabubuhay. Di ba, meron yan, pinapanood natin, di ba, sa mga Grecians na mga pelikula. Pinanood ako dati na, naka-mummified yung katawan, tapos meron lang hinahanap ata na, na something stone, hinahanap na stone, para pag nakita na yung stone na yon,
ilalagay doon sa katawan ng tao, babalik yung kanyang kaluluwa. So, punong-puno tayo ng doktrina na ganyan. Okay? Konting ano lang ito mga kapatid, konting background. Pupunta tayo sa scripture mamaya. So, doon na lang tayo. Near-death experience ito eh. So, ito yung, saan nila nakuha yung near-death experience? Dahil sa sulat ni Plato. Si Plato kasi nagsulat siya tungkol kay Socrates. Si Socrates kasi namatay. May sinulat si Plato na si Socrates daw ay namasyal lang. Okay? Umalis siya saglit at bumalik siya sa lupa at namasyal. So I'll give you the record of this mga kapatid. So Plato concludes this story with his revealing comment. So the tale was saved and it will save us if we believe it. That the soul is immortal and capable of enduring all the extremes of good and evil. So ito yung doktrina ni Plato. Okay? Sabi niya, one wonders what kind of salvation the belief in the immortality of the soul can offer to a person. Survival as a disembodied soul or spirit in an ethereal world hardly compares with the biblical hope of the resurrection of the whole person to a real life on this planet Earth renewed to its original perfection. So yun yung paniniwala nila na pag bumalik ang kaluluwa, pagdating ng resurrection, babalik na ito sa tamang dating belief, ganyan. Okay? Ganyan yung paniniwala ng mga catechism, tinuturo, Catholic Church. By death, the soul is separated from the body, but in the resurrection, God will give incorruptible life to our body, transformed by reunion with our soul. But, Christian dogmatics, conservative Lutheran, states most clearly the historic view of death. Temporal death is nothing other than a tearing asunder of men, the separation of the soul from the body, the unnatural disruption of the union of soul and body which has been created by God to be one. Okay? Now, having said that mga kapatid, so the question is, saan galing ang paniniwala? We have to correct it from the scripture. Okay? We have to correct it mismo sa salita po ng Diyos. Will the soul depart from the body when we die? Ang soul ba magde-depart sa body when we die? Obviously, tingnan natin mga kapatid sa scripture. Let's go to the scripture. Okay? Let's go James chapter 2 verse number 26. Okay? So yung belief natin mga kapatid na pinanggagalingan, na pinaniniwalaan natin ay galing po ito sa kay Plato. Yung belief na ito ay galing kay Plato, mga kapatid, and then eventually inadapt natin that the soul of man. Now, sino sa inyo dito nagbabasa ng Bible? Na nagbabasa tayo ng Bible, mga kapatid, may nabasa tayo na ang soul ay nag-depart from the body. Sino sa inyo dito nakabasa sa Biblia? That the soul of man departed from the body the moment we die. Obviously, yung kanina binasa natin sa history na ito ay doktrina ni Plato dahil sa kanyang komento galing kay Socrates. Si Socrates kasi ay namatay and then inadapt po ni Plato and then Plato said that the soul is immortal. Now, tingnan natin mga sa James chapter 2 verse number 26. James chapter 2 verse 26. On the other hand, mga kapatid, mayroong magbabasa ng James 2:26 rather. And then mayroong magbabasa ng book of Job chapter 14. Okay, pakibasa sa James chapter 2 verse 26. Hello. James 2:26. For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. So as the body without the spirit is dead,
So, ang body daw na wala na yung spirit is dead. Okay? Another reference para makita natin, Job chapter 14. Job chapter 14 verse number 10. Okay? Job 14 verse number 10. Job 14:10. But man dieth and wasted away. Yea, man giveth up the ghost, and where is he? See? Ang sabi ng Bible, but man dieth and wasted away, yea, man giveth up the ghost. Ano yung ghost? Spirit. Tama? Spirit siya. Yung life itself, no? Man dieth and wasted away, yea, man giveth up the ghost, and where is he? As the waters fail from the sea, and the flood decayeth and drieth up, so man lieth down and riseth not, till the heavens be no more. They shall not awake, nor be raised out of their sleep. Tingnan natin mabuti, babalikan po natin yan mamaya. So, si Jesus Christ, when He died, ano yung sigaw niya? Ano yung nangyari sa kanya? Tingnan niyo mabuti sa Mark 15 verse 37. Mark 15:37. So Mark 15 verse 37. Mark 15:37. And Jesus cried with a loud voice and gave up the ghost. Gave up the ghost. So yung si Jesus Christ nung namatay siya, ang nag-depart sa kanya yung spirit. Right? Yung ghost ang nag-depart sa kanya. Mark 15:39. 15:39. Mhm. And when the centurion which stood over against him saw that he so cried out and gave up the ghost, he said, Truly this man was the Son of God. So, give up the ghost. Another verse, Luke 23 verse 46. Luke 23:46. Pwede kayo mag-question mamaya mga kapatid if you have any questions or clarity. So, para lang karon ng maganda kasi yung may question and answer, no? Interactive siya para mas maklaro natin. Okay? Luke 23:46. Job 23:46, sir. Lucas. I look. Luke 23:46. Luke 23:46. Mhm. And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit. And having said thus, he gave up the ghost. Okay. So ang tanong dito mga kapatid, ang nag-depart pa kay Jesus Christ after reading the verses, ang nag-depart pa sa kanya, soul o spirit? Spirit. Spirit. So malinaw yung King James Bible na ang depart sa kanya, spirit. I commend my spirit and he gave up the ghost. So same with what Job said na pag namatay ang tao, sabi niya, man dieth and wasted away, yea, man giveth up the ghost. Because ang meron tayo mga kapatid is the composition of the body plus the spirit. That is why we are called the living soul, buhay na tao. Soul mismo. Tingnan niyo sa balikan natin ng Genesis chapter 2 verse 7. Genesis chapter 2 verse 7. Oh, yes. I'd like to recognize Pastor Dave, no? Pastor Dave was joining us today. So thank you, Pastor Dave, for joining. So, Genesis 2:7. Genesis 2:7. And the Lord God formed man out of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul.
Man became a living soul. Ang tao ay naging buhay na kaluluwa. I mean, became a living soul. So meaning, living means buhay. Kaya sa King James Bible, mababasa natin lagi, no? 3,000 souls got saved. Kasi buhay eh. Basahin natin sa Acts chapter 3. 3,000 souls. Nabibilang, no? Nabibilang yung kaluluwa. Para may reference tayo sa King James Bible mismo. Acts 2:41, sir. 2:41, please. Acts 2:41. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. So nabibilang yung soul kasi yun yung living eh, buhay eh, no? It's a living entity, yung soul. Contrary to the doctrine of Plato, ng paniniwala ni Plato is ang soul is a separate entity from the body and the spirit. Kaya ang pag namatay daw ang tao, according to Plato, pag namatay ang tao, his soul will depart from his body. And later on, it was adopted by the Protestant churches. Inadapt ito ng mga Protestant churches because they believe sa tinatawag na intermediate state. Okay? But in the King James Bible, ang kaluluwa, hindi siya espiritu, correct? Kasi nabibilang siya eh. Nabibilang yung kaluluwa eh. Tingnan niyo sa Book of Revelation. Para malinaw. Sa Revelation, yung soul, actually, yung soul ay hindi lang siya nabibilang, napupugutan pa ng ulo. Ang soul ay napupugutan po ng ulo. Okay, basa ulit, Brother Joelito, Revelation chapter 20, verse 4. Revelation 20, verse 4. Revelation 20, verse 4. And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them. And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads or in their hands, and they live and reign with Christ 1,000 years. Okay. Thank you, bro. I saw, so nakita rin mismo ni John, I saw the souls of them, kaluluwa nila, that were beheaded. Pinugutan ng ulo. So, ibig sabihin, ang soul ay hindi siya yung spirit being. But the soul itself, ang soul mismo is yung tao. Kaya sa nabibilang, kaya din siya kumakain. Tinan niyo, mga kapatid, sa Leviticus 14, kumakain din yung soul eh. Leviticus chapter 7, verse number 18 and 20, Brother Joelito. Leviticus chapter 7, verse 18 and 20. Leviticus chapter 7, verse 18. And if any of the flesh of the sacrifice of his peace offerings be eaten, Mahina ata audio mo, bro. baka yung mic, bro. Yung mic. And if any of the flesh of the sacrifice of his peace offerings be eaten at all, on the third day it shall not be accepted, neither shall it be imputed unto him that offereth it. It shall be an abomination, and the soul that eateth of it shall bear his iniquity. Verse 20. Verse 20. But the soul that eateth
sacrifice of peace offerings that pertaineth unto the Lord, having his uncleanness upon him, even that soul shall be cut off from his people. Thank you. So yung soul ay pwedeng i-cut off. Pwedeng patayin. Okay? Pwede siyang kumain. Pwede siyang mag-touch. Diba? Sa Ezekiel chapter 18, verse 20, Ezekiel chapter 18, verse 20, the soul, sabi ng Bible, the soul that sinneth. So yung tao mismo yung nagkakasala, it shall die, mamamatay. The son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son. The righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. So makita natin, over and over, sa King James Bible, na ang soul is the living entity of itself. Okay? Hindi siya binanggit na separate entity siya. Saan ba galing yung separate entity siya? Galing po yan sa doktrina ni Plato. Because they believe that Plato, ang paniniwala ni Plato that the soul is immortal. Then later on, eventually, pinaniniwalaan ito ng marami pong religious Protestant during that time. Okay? So, makita natin, tingnan natin mabuti mga kapatid. Dito na lang sa atin bilang saved person. Okay? Ano ang nangyari sa ating body? Obviously, ang body natin, the moment that we die, yung ating body, bumalik talaga yan sa dust. Tama? Kasi galing siya sa dust, babalik siya sa dust. Ang question mga kapatid, anong nangyari sa spirit natin after nating mamatay? Anong mangyayari? Okay? Ano ang mangyayari sa spirit natin after the moment ng kamatayan natin? Remember, ang common belief natin ganito. Ang traditional belief natin na ganito, na galing po yan sa Babylon, galing sa Greece, na pag ang tao ay mamatay, lahat ng spirit natin ay babalik sa Diyos. Naalala nyo kanina yung sa history, pinaniwalaan na lahat ng espiritu pupunta sa paradise. Then of course, kinonvert yan ng mga Protestant into heaven. Those who are unrighteous will go to hell, and those who are righteous will go to the heavens. And their spirit will both go to God. Sino sa inyo naka-encounter niyan? Na-encounter natin yan dati. Both saved and unsaved, ang spirit ng unsaved at ang spirit ng saved, parehas na babalik sa Diyos the moment we die. Sino sa inyo naka-encounter niyan? Tama? Na-encounter natin yan. Kasi tinuro talaga sa atin yan. Di ba? So yun ang nakagisna natin. But we haven't had a chance to check kung na yun ba ay nasa scripture kasi ang tinuro sa atin yan na parehong save and unsave, babalik sa Diyos. So yung confusion ko noon, na-confuse ako noon kung parehos lang palang babalik sa Diyos ang Espiritu ng unsaved at saka saved. So okay lang na hindi ma-save yung unbeliever. Kasi total, babalik naman sa Diyos ang Spirit niya So ang common argument is that hindi, babalik ang Spirit niya lahat doon, pero yung kanyang kaluluwa ay masusunog. So they converted into, ang spirit, kinonvert nila, ang soul at saka spirit, kinonvert nila into the same thing. Just para mag-fit po yung doctrine na yun. But I'll give you scriptural proof, mga kapatid, na hindi lahat ng espiritu ng tao na pag namatay ay pupunta po ng langit. Now, I can prove to you with the scripture that ang tanging spirit lang na pupunta sa Diyos ay ang espiritu na ligtas, ng ligtas. Puntahan natin ang Book of Job chapter 14. Job chapter 14. Okay? Job chapter 14. Okay. Remember, si Job, mga kapatid, is the oldest prophet in the Old Testament. Si Job.
In fact, the book of Job is the oldest book in the Old Testament. Lahat ng record ng creation ay galing kay Job, kaya nasulat po yan ni Moses. Kasi ang history niyan, nung umalis si Moses doon sa Egypt, nagala siya hanggang sa nakarating ata siya ng Midian, nakilala niya si Jethro, at yung anak ni Jethro, kanyang napangasawa, si Jethro po ay may record ng aklat ni Job. So nagkaroon sila ng pag-aaral doon for 3 years, more than that, hanggang sa na-master, nakuha ni inaral natin to last year ata, in the book of Job, di ba? Naalala niyo, inaral na last year. Nakuha ni Job ang writing, nakuha ni Moses ang writing ni Job sa pamamagitan ng kanyang biyanan. Kaya doon na record ni Moses ang nangyari sa mula creation, mula sa constellations, lahat yan, hanggang sa pag-create ng pag-make ng tao hanggang sa pagkasala. So si Job ang may complete record niyan. So wala tayong time para aralin yan, but meron akong recording niyan. Kung gusto niyo mahingi sa akin, pwede ko ibigay sa inyo mga din. Okay. So, puntahan natin ang book of Job chapter 14. Job chapter 14 verse number 10. Now si Job, remember mga kapatid, si Job, siya lang ang tanging Old Testament saints na nagsasabing, I know that my Redeemer liveth. Tama? Siya ang nagsabi. At siya din ang may idea, si Job din ang may idea, because tinawag siyang righteous during his time, siya din ang may information na one day his body will be changed. Okay? Wala lang siyang full revelation about that kasi hindi naman kompleto yung kanyang record, but according to the revelation given, according to the record given to him, naniniwala siya na that one day may mangyayaring change. Kaya it doesn't matter sa kanya na nawala yung kanyang mga ari-arian, nawala yung kanyang mga kaibigan. It doesn't matter to him because he believed that all things are, temporal, and one day it will be changed. So yun yung konsepto na yun. Puntahan natin yung book of Job 14, verse number 40. Sabi ni Job. Verse number 10. Let's start verse number 10. Job 14, verse 10. But man dieth. So man dieth. Meron siyang binanggit na man, which is the general idea of man. But man dieth and wasteth away. Yea, man giveth up the ghost. And where is he? So meron siyang tanong tungkol sa tao na yon. Pagka nawalan siya ng hininga, saan siya? Good question, right? Saan siya? Siya tinutukoy niya na saan siya? Yung ghost na tinutukoy niya, right? Yung spirit. Verse number 11. As the waters fail from the sea, and the flood decayeth and drieth up, so man lieth down, talking to the body, and riseth not. Hindi siya mag-rise. Okay? Till the heavens be no more, they shall not awake, nor be raised out of their sleep. So he was talking to the general man na walang resurrection. Okay? He will lay down, but there will be no resurrection. Okay? Tingnan niyo mabuti. Pangalawang narrative niya tungkol sa tao. In verse 13. Oh, that thou wouldest hide me in the grave. So this time, siya na ito. Kanina, yung general view man, pag namatay, saan pupunta ang espiritu? Siya ngayon ang pinag-uusapan ng sarili niya. Tingnan niyo sa verse number 30. Oh, that thou wouldest hide me in the grave, that thou wouldest keep me secret until thy wrath be past, that thou wouldest appoint me a set time and remember me. Verse number 14. If a man die, shall he live again? So magandang question niya. Kapag ang tao ba namatay, mabubuhay ba siya ulit? Sino yung taong tinutukoy niya ito na mabubuhay ulit? Kasi binanggit na niya kanina yung unang man na hindi magre-resurrect. So yung pangalawang man na binanggit niya, shall he live again? Mabubuhay ba siya ulit? Tingnan natin kung paano niya sagutin yung question. All the days of my appointed time will I wait till my change come. Ano ba yung appointment natin? Di ba? Hanggang sa mamatay tayo.
Isinilang tayo hanggang sa mamatay tayo. Okay? Pag namatay tayo, shall we live again? Sabi ni Job sa kanyang sarili. Pag namatay siya, mabubuhay ba siya ulit? Tingnan natin mabuti. Naniniwala siya sa appointed time na yan, mag-aantay siya until may change come. So naniniwala siya that there will be a changing of the body. Hindi lang niya alam ang buong konsepto ng destination ng isang taong ligtas. Pero alam niya that dahil nabuhay ang kanyang Redeemer, sabi niya, I know that my Redeemer liveth, and one day, sabi niya, siya din ay mag-change. Nakuha niyo po yung point? Tingnan natin mabuti. Verse number 15. Thou shalt call, and I will answer thee. Thou wilt have a desire to the work of thine hands. For now thou numberest my steps, dost thou not watch over my sin? Tungkol sa kasalanan. Siyang nag-record, di ba? Ng kasalanan ni Adan. Nakuha ni Apostol Pablo. Sabi ni Apostol Pablo, for as by one man's sin entered into the world, and so death passed upon all men. So, yung record na kinuha ni Apostol Pablo, galing sa record ni Moses, na ang tao nagkasala at nagbunga ng kamatayan. At ang kamatayan ay naging kalaban ng Diyos. Ano ang solusyon para ang tao ay makalagpas doon sa kamatayan? Si Kristo namatay, nilibing na buhay muli, kaya tinalo niya ang kamatayan. Kaya ang ating Redeemer nabuhay muli. Hindi lang naunawaan ni Apostol Pablo, but blessed ni Job, pero blessed tayo kasi naunawaan natin ng gusto ito dahil meron tayong complete record. Kung buhay siguro si Job ngayon, magsasabi si Job, ay, buti pa kayo. Mas alam niyo buo. Sa akin kasi, ito lang yung record ko. Tingnan natin mabuti ang sabi niya. Verse number 16. For now, thou numberest my steps, dost thou know what's over my sin? My transgression is sealed up in a bag. Grabe itong belief niya sa salvation. Ang kasalanan niya ay sinelyuhan sa bag. Tinakpan, tama? Ano pang sabi niya? And thou sewest up my iniquity, and surely the mountain failing come to naught, and the rock is removed out of his place. Waters wear the stones, thou washest away the things which grow out in the dust of the earth, and thou destroyest the hope of man. Thou forever against him and pass it. Thou changes his countenance and sendest him away. His sons come to honor and know it not, and they're brought low, but he perceive it not unto them. But his flesh upon him shall have pain, but his soul within him shall mourn. Ano yung soul na tinutukoy niya na magmumorn? Yung mismong kanyang pagkatao. Diba? Marami siyang mourning eh. Marami siyang sakit-sakit eh. Within him, marami siyang sakit-sakit. But he believed that one day his spirit will depart the moment he die, but one day his body will be, magkakaroon siya ng change ng body. Sino sa Bible, mga kapatid, na may record na ang body ay ma-change? Di ba si Apostol Pablo? Sino ang may record sa Biblia na ang kasalanan ay tinakpan, tinanggal ng Diyos, kinalimutan ng Diyos? Di ba? Si Apostol Pablo. So makita natin, mga kapatid, this is talking, the entire Bible speaks about the death and resurrection. The entire Bible speaks of the resurrection, the death ng isang tao, at ang solution, mga kapatid, na ang isang tao ay magkaroon ng kaligtasan is by way of resurrection. Right? Ano sabi ni Jesus Christ sa John chapter 5 verse 24? John 5:24. Tingnan natin. Okay. John 5:24. So in the entire scripture, mga kapatid, ang problema talaga ay kamatayan. Yun yung kalaban ng Diyos, ang kamatayan. Okay? That is the condemnation. John 5:24. John 5.
Okay, John 5:24. Tingnan natin. Tingnan bro, kung hindi kaya, ako na lang siguro bro. Pwede kayong para hindi mo natulos lang ano natin. Pwede kayong magsalita. John 5:24. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Sige lang bro, sige lang. So malampasan ang kamatayan hanggang sa buhay. Okay, mga kapatid. So the question is, tayong mga saved, ano ang mangyayari sa atin? Malinaw na sinabi ni Job ng isang unsaved, wala siyang resurrection. Right? Patay siya, ang spirit niya mag-depart, there's no resurrection. Tayo, pag namatay tayo, tingnan niyo sa 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5. Okay. Second Corinthians 5. Verse number 1. For we know that if our earthly house of this tabernacle, talking to this body, were dissolved, we have a building of God, present tense, and house that made with hands, eternal in the heavens. So, malinaw na meron tayong building, meron tayong body, eternal in the heavens. Tingnan niyo buti sa verse number 2. For in this we groan, earnestly desiring to be clothed upon with our house, which is from heaven. Meron tayong house which is from heaven. Okay? If so be that being clothed, we shall not be found naked, for we that are in this tabernacle do groan, being burdened, not for that we would be unclothed, but clothed upon, that mortality, notice the word, mortality might be swallowed up of life. Kailan mag-end ang mortality natin? Kailan mag-end ang mortality natin? Di ba, mortal tayo. Okay, mga kapatid. So, kailan siya mangyayari? Pag namatay ka, automatically, you will magsusuot ka ng immortality. Ayun o. For we that are in this tabernacle do groan, being burdened, not for that we would be unclothed, but clothed upon, that mortality might be swallowed up of life. Now he that hath wrought us for the same thing is God, who also hath given to us the earnest of the Spirit. Verse number 6. Therefore, conclusion. We are always confident, knowing that whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord. Okay? For we walk by faith, not by sight. We are confident, I see, and willing rather to be absent from the body. And what? To be present with the Lord. Kailan? Mag-soul sleep ba tayo? Katulad ng turo po ng Anabaptist. Actually, sa history na binasa natin kanina, Anabaptist ang unang nagturo ng intermediate state. Hindi Methodist, hindi Catholic. Na-adapt nila yon. So, nag-declare po yung Anabaptist na okay. So, dahil ayaw nila ng purgatory, ayaw nila na, so we will start now with what? After we die, mag-depart yung soul natin. Walang klaro walang klaro ito. Kahit sa pinanggalingan natin. Magde-depart yung soul natin, I don't know, sa mga turo na iba, nandun muna sa langit. Pagdating po ng rapture ay bababa sa clouds yung kaluluwa. At imi-meet yung body. I don't know kung tama ba. Correct nyo ako kung mali ako Magkaroon ng panibagong body, magra-rise ng panibagong body, at saka palang pupunta ng langit. Pero ang sabi kasi ng Bible, na meron na tayong body, eternal in the heavens. Hindi dito sa lupa. And kailan natin i-obtain ang body nito? The moment na i-swallowed
ng life ang immortality. Kailan? Pag namatay tayo. Pag namatay tayo, automatically mga kapatid, we will obtain the eternal body in the heaven. Okay? Walang sinabi si Paul na absent from the body. Pag absent from the body, rest for a while, intermediate state, pahinga muna, sleep muna yung soul, tulad ng tinuturo ng iba. And then pagdating ng Panginoon, saka pa nang tayo maging present. Hindi ba confusing yun? Hindi ba magulo yun, mga kapatid? Parang, I mean, sounds good pakinggan, sounds biblical, pero not biblical at all. Kasi wala talaga tayong makita. I don't know kung may nakita kayo ha. Pwede kayo magsalita para magpapahinga muna. Bro, Oh bro, galit ka bro? hindi po. Sige bro, sige. Bro, tanong ko lang po sana. Ibig sabihin po, ah, in- incorruptible body na po tayo once na mamatay po tayo. Yun lang. Ang incorruptible body natin, nasa langit na yon. Okay po. So yung body natin ngayon dito, pag namatay ito, sa dust ito. So kumbaga ito, wala nang kwenta pag namatay ito. Opo. Diba? So, After we get... So kino-correct lang natin yung idea kasi ito yung paniniwala ko kasi noon eh. Namatay tayo, napunta sa grave, tapos babangon daw yung ating katawan mula sa grave Opo. at sasalubong sa ating kaluluwa, pero yung body na yun na nag-resurrect ay bagong body na. So kung titignan mo yung logic, ang body na yun galing sa lupa. Nagbago lang. Katulad ng sinabi ni Paul, ang body natin nandun na, automatic na. Katulad ng si Jesus Christ, nagpunta sa langit, di ba? Nung nag-resurrect siya, meron na siyang resurrected, glorified body. Katulad ng body natin, that we may be fashioned like unto His glorious body. Kailan siya nagkaroon ng glorious body, glorified body? Nung nag-resurrect siya. Kailan tayo binigyan ng glorified body, mga kapatid? Nagkaroon tayo ng yung eternal in the heavens na may sa body. Present yun. Kasi nandun na sa langit eh. Meron na tayong eternal life doon. Meron na tayong body na nag-aantay sa atin. Kaya nga sabi ni Paul, for to me to live is Christ and to die is gain. Ang tangi talagang, ang kamatayan ng isang Kristiyano, hindi yan kalungkutan eh. But that is a gain. Kasi nga, nandun ka na eh. Kasi this tabernacle do groan eh. Being burdened. Pero yung body natin, eternal in the heavens, wala nang groanings. Wala nang problema. So yung to correct that, no, to correct that belief, ang body na meron tayo, which is the new body, is already in heaven according to Paul. Kasi present yung pagbanggit niya sa 2 Corinthians 5 eh. Present tense yun eh. Automatic na nandun na. Ano bro? Tama po kasi we have a building of God, and house not made with hands, eternal in the heavens. Amen. Present yan. Hindi sinabing we will have bodies eternal in the heavens. We have present. So kailan natin isusuot yung body na yun? Pag namatay tayo. Ibig sabihin naka-reserve po yung body natin sa langit. Yes. Kasi sabi ni Paul, we have eh. Kinumpare niya yung tabernacle, which is the body. Meron din tayong tabernacle, which is the heavenly. Kaya nga pagdating natin sa langit, dalawa ang nandun. Dalawa ang meron tayo doon. Immortality and eternal life. Immortality, yung body na hindi na mamamatay, and eternal life to sustain the immortal body. Yun yung mapatid sa 2 Timothy 1:9. 2 Timothy 1:9. Ay, ang sarap ma-save. Amen. Ang sarap bilang save, mga kapatid. Grabe yung hope na yan. Grabe yung blessing na yan. 2 Timothy. Corinthians ba yung sinabi ko? Timothy. 2 Timothy 1:10. Brother Matthew, pakibasa bro. 2 Timothy 1.
2 Timothy 1:10, but is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, when hath abolished death and hath brought life and immortality to light through the gospel. Amen po. Malinaw, no? Ano yung daladala niya nung inabolish niya ang kamatayan? Daladala niya ang ang life at saka immortality. Kaya kailangan natin ng panibagong body doon. Kasi meron tayong eternal life eh. Just like him during his resurrection time. Kaya tinawag siyang the second Adam. Ang second Adam is the quickening spirit. Ang first Adam ay kamatayan. But the second Adam is the quickening spirit. Yun sa 1 Corinthians 15. 1 Corinthians 15:24. Ano yan? Pwede pa kayo magtanong mga kapatid ha. Kasi hindi natin ma-discuss lahat but you can ask questions para magkaroon ng clarity. 1 Corinthians 15:24 po, Pastor. 24. 1 Corinthians 15:24. Wait lang bro. Ano muna tayo? Dito muna tayo sa 22. 22 tapos 45. Okay. 22 at saka 45. Okay. 1 Corinthians chapter 15, verse 22. For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. Okay, yan yung new creature. New creature tayo. We are made alive in Christ. Galing tayo kay Adam, which is death. Nalipat tayo kay Kristo, which is alive. Buhay. Verse 45. Chapter 45. And so it is written, the first man Adam was made a living soul. The last Adam was made a quickening spirit. Okay, pagdating natin sa langit, hindi ito. Hindi itong living soul. Hindi itong mukha na ito makikita ninyo. Hindi ito yung ating description sa body. But the quickening spirit, buhay because of the resurrection of Jesus Christ. Pero meron tayong body doon with the quickening spirit. Yan yung life na naki Kristo na binigay sa atin, which is the eternal life. Mas klaro siya. Mas klaro siya kaysa sa traditional na teaching na ano ba yun? Ano bro? Parang di ka ba mahihilo noon? Umakit ka na sa langit pag namatay ka. Tapos pagdating ng rapture, bababa ka sa clouds. Tapos yung body aakyat. Tsaka palang akit sa langit. Di ka ba parang mahihilo ka? Ano? Walang sense, no? I mean, hindi ko nakita yung sense na yun na ganun na, yun ba yun? Tama ba yung, correct nyo ako ha, kung tama ba yung aking pagka-explain ha? Tama ba? Yung akit ka muna ng langit, pag namatay ka, na katulad yung mga nauna sa atin, namatay na sila. Yung lola ko, save yun eh. Yung tiyahin ko, save yun. Ang belief nun is nandun na siya sa langit. So mag-aantay na lang resurrection. Pagdating ng resurrection, bababa sa clouds to meet the Lord in the air. Tapos yung body, galing sa grave, magkakaroon ng incorruptible body, sasalubong doon sa kanyang kaluluwa sa clouds to meet the Lord in the air. Parang maguluha tayo. That's not scripture. That is only the speculations. Speculations lang talaga natin. Merely speculations. Ang scripture kasi malinaw eh. Baka meron kayong nakita, ma'am. Anyone would like to speak? Baka meron kayong nakita hindi ko nakita. Baka may kaluluwa kayong nakikita na hindi ko nakikita. Paano po yung mga pagdating po sa rapture daw? Tama ba bro? Yung nga po na nakalagay po sa Bible, di ba na meeting with the clouds. Ang ganun. We meet sa clouds. So, paano po yung pastor? Yung mga nauna kung bubuhay. Ang ganun. Ayon sa Thessalonians, the dead in Christ shall rise first. Ipasahan natin. Ipasahan natin 1 Thessalonians chapter.
1 Thessalonians chapter 2. Correct me if I'm wrong, mga kapatid. Okay. Verse number 13. Start tayo sa verse 13. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, yung mga namatay na, that you sorrow not, even as others which have no hope. Bakit? Ano pong history dito? Nung sinulat kasi itong Thessalonians, ito yung time na nilusob sila ng mga Romano sa Jerusalem. This was between 60 AD, I think that was 60 AD, o 50 to 60 AD. At nagkaroon sila, mga kapatid, ng pag-usig na akala nila nung time na yon na pinapatay sila, inuusig sila, akala nila yun na yung pag-meet nila sa Panginoon sa clouds. Kasi promise yun sa Israel na mag-meet naman talaga sila sa clouds. Diba na, babalikan natin itong Thessalonians. Puntahan muna natin ang Galatians chapter 1 verse 11. Acts chapter 1 verse 11. Sinabi kasi ni Jesus Christ sa kanila nung pumunta si Jesus Christ sa langit, ang promise sa kanila ni Jesus Christ na imi-meet sila sa clouds. Okay? Imi-meet sila sa clouds. Acts chapter 1 verse number 11. Acts 1:11, the Bible says, which also said, ye men of Galilee, mga Jewish yan, why stand ye gazing up into heaven? Ano yung heaven na tinutukoy nila dito? Ito ba yung eternity? O ito yung clouds? Masasagot natin yan. Tuloy natin ang basa. Why stand ye gazing up into heaven? The same Jesus which is taken up from you into heaven shall so come in like manner as ye had seen him go into heaven. So, question, mga kapatid, ano yung heaven nung nakita nilang si Jesus Christ yung umakyat? Okay? This is the cloud. Mga kapatid, tinin... 9 sir. Sa verse 9. Verse 9. Thank you, bro. Thank you. And when he had spoken these things, while they beheld, nakita nila, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. Sa cloud. Kasi yun ang pangako ng Diyos sa kanila, imi-meet sila sa cloud. Naalala nyo, for the first time na minit sila ng Diyos sa clouds, sa Old Testament, nakasakay siya sa clouds, nung ang Israel nandun sa wilderness, nakasakay si Jesus Christ sa clouds. Kasi yun ang promise sa kanila, mga kapatid, na imimit sila ng Panginoon. Nung binato si Stephen, there was an instance na nagpakita si Jesus Christ doon sa clouds mismo. Tingnan niyo sa Acts chapter 7. Acts chapter 7. Nung sa time ni Stephen, anong verse ba yun? Nung nagpakita si Jesus Christ. Kasi ang promise, kapag nagpakita na si Jesus Christ sa clouds na yon, second coming na sa kanila yon. Kukunin na sila ng Panginoon to restore the kingdom. Kaya nung binato si Stephen, in verse number 50, Acts 7, Acts chapter 7, verse number 55. But he, being full of the Holy Ghost, looked up steadfastly into heaven and saw the glory of God and Jesus standing on the right hand of God. Kasi nga, nung ni-reject nila yung kingdom, bababa na sana si Jesus Christ to restore the kingdom at that time. So ito yung, pag ikaw ay Hudyo, ang konsepto talaga, mga kapatid, na para pag bumalik ng Panginoon sa kanila, ang sinyales na kanila pong inaantay ay ang pagbaba ni Jesus Christ sa clouds. That is basically Jewish. Kaya nga, pag imimit sila ng Diyos sa clouds, ano ang
Nasa isip nila. Michael the Archangel, susunduin sila. Pangalawa, trumpet. Magsasound ng trumpet for them to meet the Lord in the clouds, in the air. Going forward to 1 Thessalonians chapter 4. These are Jewish believers, mixed Jewish believers, mga kapatid. Puntahan natin ang 1 Thessalonians chapter 4. First Thessalonians chapter 4, mga kapatid. Okay. All right. Verse 30. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that you sorrow not, even as others have no hope, kasi namatay na nga, no? For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. For this we say to you by the word of the Lord. So kinote ni Paul yung sinabi ng Panginoon sa kanila. That we which are alive and remain unto the coming of the Lord should not prevent them which are asleep. Di unahan yung mga nasleep na. For the Lord. Ano ibig sabihin ng word na Lord? Ownership. Diba? Nung si John dumating, anong sabi niya? Prepare ye the way of the Lord. King. So, ang inaantay nila yung king na bababa sa clouds. Okay? For the Lord himself shall descend from heaven, bababa with a shout. Saan? With the voice of the archangel and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Yung mga unang namatay na nung sinulat itong Thessalonians. Then we which are alive, kasi buhay pa sila eh, and remain shall be caught up together with them where? In the clouds, to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Sa mga Jewish people, ang thinking nila, ang Panginoon, imimit nila sa clouds. Tayo mga kapatid, ang Diyos ba? Pag namatay ba tayo, ang Diyos ba imimit natin sa clouds? Nasaan ba si Jesus Christ ngayon ang being the head of the body? Tingnan natin sa Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 1 rather. Chapter 4 rather. O, lampas pa tayo sa clouds. Ano? Ephesians chapter 4 verse number 9. Now that he ascended, what is it? But that he also descended first into the lower parts of the earth. He that descended is the same also that ascended up far above, saan? All heavens, mas higit pa doon sa clouds. Right? That is eternity. Far above all heavens, that he might fill all things. Di ba? Far above all heavens. Kasi hindi na naman isa ang langit eh. Yung heaven na nakita nila nung nag-ascend si Jesus Christ, nasa clouds. At nung sa time ni Stephen, bababa na sa clouds. Kasi alam nila yon na kapag bababa na yung kanilang hari, mag-meet sa kanila sa clouds. So question is, mga Hudyo ba tayo para i-meet natin si Jesus Christ sa clouds? Pangalawa, anong kinalaman ni Michael the Archangel sa body of Christ? Di ba, isa si Michael the Archangel as the ministering spirits, ministering angel. Ang trabaho ni Michael the Archangel is to protect the Jewish nation. Ano ang trabaho ni Michael the Archangel doon sa body of Christ? Wala. Wala siyang trabaho. Jesus Christ is the Savior of the body. Hindi po si Michael the Archangel. Ito yung konsepto na tinuro sa atin. Bababa daw si Michael the Archangel kasi poprotektahan tayo. Ito yung turo ng nila Larkin eh. Poprotektahan tayo galing sa mga angels at makipaglaban si Michael the Archangel sa mga angels kasi hindi natin kayang pumunta ng langit. Hindi natin kayang pumunta ng langit kaya kailangan natin magpasundo kay Michael the Archangel. Maganda siyang tingnan, magandang pakinggan. Pero wala yun eh, mga kapatid. Ang eternity
is between life and death. The moment that you got saved, automatically when you die, hindi mo kailangan si Michael the Archangel. Ang kailangan mo automatically present with the Lord. Absent from the body to be present with the Lord. Walang kinalaman si Michael the Archangel sa body of Christ. Bakit kailangan natin ng protection ni Michael the Archangel? Ang head na nga natin si Jesus Christ eh. And then trumpet. Bakit kailangan natin ng trumpet? Right? Bakit kailangan natin ng trumpet? Sa entire Bible, ang kailangan na ng trumpet ay ang mga Hudyo kasi senyalis na ngayon na dadating na yung hari. Kaya may trumpet. Diba? Kasi dadating yung hari. Yung question mga kapatid, are we waiting for a king to come? Or the Savior is already in us? Sabi ni Paul, Christ in us, the hope of glory. Di ba meron natin sa atin si Jesus Christ? Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be glory and honor. And then, sabi ng Bible sa Timothy, be honor, now unto the King eternal, kinakanta pa natin yun eh. Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever. So, eternal King. So Jewish people, they're waiting for physical king na imimit sila sa clouds. Tayo po mga believers, we are far above all heaven. We don't need Michael the Archangel. We don't need a trump. We have eternal life given to us by the Lord Jesus Christ. Tama ba, Brother Matthew? Okay po. Amen po. Thank you po. I hope klaro, no, mga kapatid. Okay lang naman, hindi ko naman kayo, kung hindi pa rin klaro sa inyo, okay lang naman yan. But, yeah, it's something that we have to dig. Brother Junmar, Brother Lito, you have something to... Ano po? Ay, hello po. Siguro sir kaya, 'di ba like sa sinabi mo kanina sir, may mga taong naniwala na after David Humes, may mga naniwala na tawag doon. Pwede mong kausapin yung bangka, yung Saul. Siguro nakuha nila kay Samuel. Yung naalala mo yung sa verse na yun sir, yung sa verse yung kasi. kinausap Oo, di ba? niya yung necromancer. Oo, ano verse yun? Second Samuel ata yun. Ano? Ito, 28. Sige, buksan natin. 28:11. Kasi alam ko dito patay na si Samuel. So ngayon, 1 Samuel 28:11. And then said the woman, whom shall I bring up unto thee? And said, bring me up Samuel. Ito po si Saul kasi parang gusto niyang humingi ng tulong yata kay Samuel about sa kung anong payo ng Diyos. Ngayon, meron siyang tinawag na isang babae. So sabi ng babae sa verse 11, then said the woman, whom shall I bring up unto thee? And said, bring me up Samuel, ang sabi ni Apostle ni Saul. Sabi niya, then verse 12, and when the woman saw Samuel, ayan, she cried with a loud voice, and the woman spake unto Saul, saying, why hast thou deceived me? For thou art Saul. So and the king said unto her, be not afraid, for what sawest thou? And the woman said unto Saul, I saw gods ascending out of the earth. So, ito po siguro yung word na ginagamit nila. Pwede mong makausap yung taong namatay na. Pero, kung titignan mo, yung Samuel na nakita, kasi pinalitan, I saw gods, di ba? So, ibig sabihin, parang iba na yung tinutukoy dito. Mga spirit siguro. Yung tama yung paliwanag ko, sir. Tama. Kasi yung gods nila dyan, that is the Babylonian gods. Di ba? Yung paniniwala ng mga necromancers kasi, they believe in the intermediate soul. They believe that when a man dies, ang soul niya magde-depart
at mamamasyal dito sa lupa at pwedeng kausapin. That is the doctrine of Babylon. Remember, Babylonian doctrine ang kanilang inadapt dito. Kaya may gods. Di ba? Naalala niyo yung sa Book of Genesis? Yung yung babae, sabi niya, sabi ng serpent, ye shall be as gods. Saan nakakuha ng idea nung sinabi ng serpent that ye shall be as gods? Kasi may record na si Book of Job sa buong nangyari doon sa Israel that they worship yung gods na yon. Ang question, nasaan nakasulat yung gods na yon? Nandun sa ano? Nandun sa brick and mortar na tinayo ng Babylon. Di ba? Yung sinabi niyang tower that would reach the heaven, hindi yun yung literal na tower na iakyat sa langit, kundi yung kanilang constellations, yung ano ba yung zodiac signs, yun yung gods nila. So merong gods doon that will talking to the dead. Meron isa sa mga gods doon sa zodiac signs that's going to talk to the dead. So kasi nandun na yung frustration ni Saul na grabe na, matatalo na kasi yung Israel. Kaya gusto na niyang ibalik si Samuel kasi si Samuel lang ang pwedeng makapag-win doon sa Israel. So wala eh. So remember, si Saul, lumapit siya sa mga necromancers, magicians, yung mga nagtotalk sa dead rather than sa instruction ng scripture because Saul was not God's chosen king. Galing siya sa lahi ng mga Amorites, hindi siya pure talaga na Hudyo. Galing ata siya sa ano bang lahi siya, hindi siya talaga Jewish. Kaya later on, pinalitan ng Diyos talaga ng totoong hari na galing sa kay Judah. Di ba si David, galing siya sa lahi ni Judah. So, yun yung tama yung bro, inadapt nila yon. Okay? Actually, yung 400 years silence in history na hindi nakipag-usap ang Diyos sa Israel between the Old and New Testament, ang paniniwala ng mga tao, they are talking to the dead. Kaya doon lumabas yung Luke 16. Wala tayong time yun. Idudugtong ko sana yan kasi wala tayong time. Later rin siguro sa mga meeting. Kaya napansin ninyo sa Luke 16, nagkausap yung patay. Dalawang patay. Di ba? At saka yung buhay, si Abraham. Nagkausap. No? Ano ba yung sabi ng rich man? Sabi ng rich man na doon sa hell. Na mayroon pa siyang 5 brethren. Na huwag sana silang pumunta doon sa kinalalagyan